Hello everyone and welcome to the Town's Values Development Program. Kami po ay natutuwa. Kasama niyo kami sa aming programang ito that was designed especially for the youth. Bakit kami natutuwa? Kasi itong programang ito ay talagang dedicated sa mga kabataan. We are seeing that you are the hope of this nation and of our generation. Itong programang ito ay hindi isang karaniwang enrichment program na nagpapalawak lamang ng ating kaalaman. Maituturing na itong programang ito ay isang actual na paglalakbay na kung saan lalo nating mauunawaan ang ating sarili, ang ating pagkatao sa pamamagitan ng ating mga values, ang mga halagahan. Sa paglalakbay na ito, pupunta tayo sa larangan ng ating kaisipan. Pero hindi doon nagtatapos. Pupunta tayo sa larangan ng ating damdamin, our affective life, at pinakahalaga sa ating mga gawain, sa ating behavior. So ang buong pagkatao ay titignan natin at doon nakikita ang pagbabago. Itong programang ito na Values Development Program ay binuo ng isang grupo ng mga dakilang mga kababaihan na ang tawag ay Towns. Meron silang inilunsad na project na tawag na Tillers. Alam nyo, yung nagtitil, nakakultivate, palagay ko yun ang gusto nilang gawin, na hindi lamang sila kontento sa natanggap nilang pagkilala sa kanilang achievements, sa kanya-kanyang mga larangan, kung hindi gusto nilang talagang makatulong sa isang konkretong pamamaraan sa pagbuo ng ating komunidad, sa pagtulong sa pag-unlad ng ating bayan. So, the Towns Tillers Values Development Program. At ang pananaw nito ay social transformation. Parang napakalawak, ano? Pero kung titignan natin that this is accomplished through each individual's personal transformation, lalong-lalo na ng mga kabataan, ay maaring maganap ito. This process will take a long time. Hindi lang araw, taon, dekada siguro. Pero magaganap yan, naniniwala kami. Ako nga pala si Rose Bautista. Tumulong po ako sa Towns na magbuo nitong Values Education Program. Mga 3 dekada na akong gumagawa sa larangang ito. At siguro hanggang sa katapusan, hanggang sa may kaya, ipagpapatuloy ko itong involvement na ito because I found it so meaningful, nagbibigay ng kahulugan sa aking buhay. Nakikita ko ang mga pagbabago sa mga taong tumalahok. And this is my hope for you too. But this will take a long time, as I have said. And so, we are content to wait but to act while waiting. At ang pinaka-image namin, ang image ko, ay ang tubig at ang bato. Usually, sasabihin natin, ang bato ay mas matigas kaysa sa tubig. But through time, the action of water will form the stone, will move it, will shape it. And this is how we think itong pagbubuo ng ating values ay magaganap ang integration ng bawat tao. And it will have that power to move people and to transform a nation. So halina, maglakbay na tayo. So bago natin simulan itong ating paglalakbay, meron lang akong ilang pabaon for the journey. Ang tawag dito ay requisites for personal growth and change. Kasi itong paglalakbay natin ito will result in change on our part and growth, personal change and growth. So kailangan meron tayong mga gustong maunawaan at maalala habang tayo ay naglalakbay. So heto na ang mga requisites for personal growth and change. The key point dito sa paglalakbay, ang self-investment, pagtataya ng sarili. Nakilalanin na we and no one else are responsible
for our growth and change. What we sow is what we will reap. At kung anong makukuha natin sa ating paglalakbay, dahil sa ating mga pinunlad, sa ating mga inialay, at hindi dahil sa ano paman o sa sino paman. So sa self-investment na ito, anong unang kinakailangang meron tayo? Pagbubukas, openness, no? Maraming aspeto ng pagiging open. Ang isa ay voluntary self-disclosure. Hindi pinipilit. Walang pilitan. It's voluntary as we feel comfortable, as we feel safe, and as we trust people around us. We will disclose. We will share private information about ourselves, about our thoughts, and trust that it will be understood. So medyo konting risk yan, but we are willing because we are investing in our growth. Ang isa pang aspeto ng pagiging bukas or being open is breaking mindsets. Alam nyo, lahat tayo, meron tayong mga fixed na mga kaisipan or mindsets tungkol sa mga bagay, tungkol sa mga tao. At kuminsan, that gets, maski tungkol sa ating sarili, sa ating kakayanan. And sometimes, that gets into the way of our growth. And into the way of our understanding other people so that they can grow. So we have to keep in mind that we have to shed, itong mga mindsets natin, fixed ideas about people and about things. Tapos, pagiging open ay isang pamamaraan para tayo ay sinasabing we can learn, unlearn, and relearn. Kuminsan, marami tayong matutuklasan na bago tungkol sa ating sarili at tungkol sa buhay. Pero meron rin tayong matutuklasan na, itong mga alam ko pala hindi tama. I have to unlearn this. This is not helping me. This is not helping my growth. And meron namang mga alam natin pero hindi binibigyan ng pansin na, kailangan ko palang ma-relearn yan. Mahalaga at this stage in my life. So all that is part of being open. Pangalawa, taking moderate amount of risk. When we invest, hindi ba merong risk yan? Kumbaga sa business, you risk making profit or you risk losing money. Pati na rin sa pagtataya ng sarili. Medyo nakakahiya, lalabas yung ating natural na sarili, our true selves, no? Pero ang reward naman doon ay lalong makakatanggap tayo ng pag-unawa at pagtanggap sa sarili at pagmamahal sa sarili, no? Dito sa pag-take ng moderate amount of risk, merong konsepto na paborito ko, the concept of stretching. Stretch beyond your comfort zone. Ito ay isang konsepto na pinalaganap ni John Powell, isang inspirational writer in psychology. Kasi lahat tayo, parang meron tayong picture ng ano yung ating kakayahan. That's our comfort zone. Ito yung mga kakayahan natin. Beyond that, hindi tayo sure, no? So, in order to grow, we have to take the risk to go beyond that. Anong magiging resulta? If we have risked well and taken moderate, hindi reckless risk, ay lalaki yung ating comfort zone. And we will grow in that way. No? We will expand our comfort zone and our realization of our understanding of our potentials, our gifts and how they can be used. Number 2. Okay, number 3, mahalaga sa ating paglalakbay. Psychological honesty. Hindi lamang honesty telling the truth, psychological honesty. Anong ibig sabihin yan? It's the ability to face and confront the truth about oneself, both good and bad. Yan ang balanse because all of us, we have good traits, good qualities, and we also have weak traits, weak qualities that can stand in the way of our growth. Kailangan kilalanin, harapin, at saka yung mga magaganda, yung mga mabubuti is-celebrate at gamitin for others. At yung mga hindi masyadong malakas, tingnan natin kung paano natin mai-improve, no? So that's psychological honesty. And mahalaga yan sa mga Pinoy. I think very often, mahirap magsabi na, ito yung aking mga gifts kasi parang pagyayabang. Ayaw nating
bubuhat ng ating sariling bangko. So, hindi natin pinagmamalaki. Pero kung titignan natin na ito ay handog ng Diyos sa atin, these are blessings from the Lord to be used for others, di kikilalanin naman natin at gagamitin natin, hindi pang sarili, but para sa iba. Yun namang bad, meron din tayong Filipino trait na hiya. Ayoko na lang, babastusin ako, pagtatawanan ako. So again, that stands in the way of growth, no? At ang kailangan for psychological honesty, ang mahalaga is we have people around, mga kaibigan, mga kapamilya, who can accept us, who can understand us, and who trust us. Kasi sa ganung climate, no, sa ganung environment, mas gaganahan tayo to open up and to be psychologically honest, knowing that we can be understood and accepted with all our faults, but also all our gifts. Those were 3. Ang pang-apat is something that we don't usually think of, pero mahalaga din sa paglalakbay and in the process of growth and change. Ang tawag dito sa pang-apat is de-labeling. De-labeling. Ibig sabihin, huwag mag-label. Kasi madalas tayo ay naglalagay ng labels, no, sa ating sarili, pati sa iba. Ako ay isang guro. Siya ay Ilocano. Kung ano-ano ang ating mga labels na linalagay tungkol sa ating sarili at sa iba. And that stands in the way of allowing ourselves and others to be who they are, to grow into who they are, napipigilan, no? So, de-labeling is our ability not to allow labels of our roles and qualities limit our own or another's personhood. We are more than our labels. We are more than our jobs. We are more than our activities, no? Kaya kailangan maunawaan natin ano itong ating buong pagkatao at alisin yung mga sumasagabal sa pag-unawang yon by way of our stereotypes, our mindsets, our labels. Next, discerning attitude. Pagkikilatis. It's an ability to recognize, own, and accept all of life's experiences, maganda man o hindi, successful man o palpak. Kasi marami tayong matututunan sa ating mga pinagdaanang karanasan. At ako, sa aking buhay, marami akong natutunan lalo na sa mga kapalpakan. So yung mga success, of course, gives joy, joyful memories to celebrate. Pero in terms of learning tungkol sa sarili ko at pag-grow as a person, pati yung mga failures ay nakatulong. The important thing is to take time to step aside and look at our experiences. Hindi lamang na tuloy-tuloy tayo day in, day out, sige, doing what we usually do without much thought to it. No? Kailangan from time to time, mag-step back tayo. Tignan natin yung ating mga dinaanan at kung ano ang pwede nating matutunan sa ating mga dinaanan. Marami yan. Tayo, sa mga adults, no? Pati sa mga young adults, the best way we can learn is not from listening to some lecture, it's not from seeing other people na, ayan, modelo, hero ko, ina-idolize ko. But to see ano kang pinagdaanan ko at anong matututunan ko doon, we can learn from our own experiences. That's how adults learn. At kung listening to lectures, nagpapalawak ng ating kaalaman, we gain knowledge, sinasabi nila. Sa ating pagkilati, sa ating discernment, we gain wisdom. We gain insights from our experiences that really help us to grow in wisdom. No? So, it requires silence to listen to the inner voices. Hindi pwedeng sa gitna ng traffic, maraming gumugulo, noise outside. Marami ring gumugulo sa loob natin, no? Marami tayong maaring mga unresolved issues. Hindi tayo masyadong makakita kung anong nangyayari sa atin. So we need silence to be able to step back and look at that. That will teach us a lot, no? Some painful, some happy, but all for our growth. And finally, attune to the present.
here and now, being here and now, and not there and then, no? Kasi madalas, many of us are hooked on the past, kung anong naranasan ko. Marami rin naman ang always looking to the future. Ito, paglalalaan ko, mag-iipon ako para dyan. Ito yung dream ko. So in looking to the past, being hooked on the future, nakakaligtaan yung present. And we lose the gifts and the opportunities na nandito in our here and now. So yun ang last na pabaon, requisites for growth and change. Again, I hope you took notes, no? To be open, to take moderate amount of risks, to be psychologically honest, to delabel, stop using labels, to have a discerning attitude, and finally, to be attuned to the here and now. Okay, katatapos lang natin yung activity tinatawag nating kumustahan. Hopefully, mas ang nararamdaman nyo ngayon ay komportable na kayo, mas kilala nyo ang isa't isa, pati ng sarili. Masaya kayo, maganda yung, enjoy yung activity na yon. So ngayon, tutungo tayo sa unang talakayan tungkol sa valuing process. This is our first lecturette and the topic is the valuing process. Pinag-uusapan natin kung itong values education, itong programa is values development. Ano nga ba ang values? Sa umpisa, bago natin puntahan ang iba-ibang mga activities para matuklasan ang ating values, kilalanin muna natin kung ano nga ang value. Ang isang value is something which we consider important or even essential sa ating buhay. That's a very simple definition of a value, something that we consider important or even essential. So while listening now, parang dumadaan na siguro sa kaisipan ninyo, ano itong mga bagay na pinahahalagahan ko? Yun ang value. Ang magandang konsepto sa value ay ito ay isang nagpapaligaya sa atin. Merong personal meaning tayo sa mga bagay o sa mga events, pati sa relationships natin, na nagdadala ng kasiyahan, kaligayahan sa ating buhay. Kaya pinapalabas nito na value rin yon. A value is something that the personal meaning makes us happy. Kung hindi tayo masaya sa value natin, hindi yun value, di ba? Okay. Another way to describe a value is an idea, so something na nagmumula sa ating kaisipan, but is emotionally fired. May kadikit na mga emosyon, mga damdamin. Isang value rin yan. Kung walang emosyon, ay baliwala lang, wala lang, ganon, no? Okay. A functional definition of value, no? Functional. Something that is freely chosen, so yung freedom of choice, nandun yan, the idea of a choice. From alternatives, so maraming pinagpilian, hindi lang yon forced choice, iisa lang, walang choice involved. So something that is freely chosen from alternatives and is acted upon, pinarinindigan, isinasabuhay, right? Which is celebrated, no? So natutuwa tayo na meron tayong ganyang value, na kasi nakatulong yan sa pagbubuo ng ating pagkatao. It is celebrated as an integration of one's development as a person. Functional definition yan at babalikan natin yan isa-isa mamaya. Ang magandang pagturing sa isang value or a value system are guiding stars which navigate our lives. I don't know kung nakaranas na kayo na being out in the open, na madilim. And the only thing you notice are the stars. And the more dark it is, the more matingkad yung mga bituin. Naalala ko isang karanasan, nanggagaling kami yata sa Boracay, noon pa, pre-COVID. Pabalik na kami sa main island, no? At ang dilim-dilim, at takot kami kasi parang gabi yun, no? Walang araw. It was at night. We were crossing what was open waters. There's a portion of that sea na may open waters, no? So nakakatakot. Pero ang napansin ko, wow, ang ganda ng mga stars.
At nakita ko yung ano ito, the rower, the one who was rowing the boat, tinitignan ng mga bituin. So doon ko na realize the importance of stars and how they can guide our lives. At ganun din ang tingin natin sa values. If we're aware of our values, they give direction to our lives. Okay. Itong proseso that's called the valuing process is the process by which values become an integral part of us. Kasama yan sa pagbubuo natin, bilang pagkatao natin, no? Knowing our values and living according to our values leads us toward personal integration, pagbubuo. Hindi lamang kaisipan natin, hindi lamang isang damdamin na nagpaligaya sa atin, hindi lamang a thoughtless act. Pag lahat yan ay makakasama, it leads to our integration, pagbubuo ng pagkatao. So it involves journeying inward toward the core of our person. So I think nabanggit ko na yan sa intro. Paglalakbay sa paloob na paglalakbay into the core of our person. So dito sa slide na ito, makikita nyo isang diagram ng isang tao at pinakikita ang tatlong dimensions ng kanyang pagkatao. Lahat tayo ay may tatlong dimensions na bubumuo sa ating pagkatao. Isa-isahin natin yan. Sa mga teachers, alam na nila yan kasi pag gumagawa kami ako rin po ay naging isang teacher, isang educator. Pag bumubuo ng isang lesson plan, dapat nasasagot yung tatlong domains ng ating pagkatao. Our minds, the cognitive, our hearts, the affective, and our behavior. No? Alright, so sa valuing process, dinadaanan rin yung tatlong yon. Sa cognitive, ano yung central process? Ano yung core process sa cognitive domain? Ang core process is to choose. Napaka-importante ang pumili and to be aware of the choices that we make. No? At meron mga criteria na nagtuturo kung totoo o maganda ang ating pagpili, making choices. The first is that it is done freely. Hindi tayo pinilit. Pangalawa, ang pinagpilian natin, marami, either two or more. So, pumapasok dyan yung kahalagahan ng iba't ibang bagay, our priority sa mga ibang bagay. No? But pumili tayo from those. At tatlo is that we choose knowing the consequences. No? Alam natin, pag gumawa tayo ng isang choice, pag pumili tayo ng one course of action, alam natin kung saan tutungo yon, saan tayo dadalhin noon. So, walang pagkakamot ng ulo at sabi, di ko man alam na yun ang mangyayari. No. If we make a choice, we should know its consequences. So, yon ang tatlong proseso sa pagpipili in the cognitive level. Pumunta naman tayo sa affective level, kuminsan the emotional domain. Kung sa cognitive, ang core process is to choose, dito naman sa affective level, ang core process is to prize, to cherish. Tulad ng isang bagay o isang taong mahal natin, nagbibigay ng katuwaan ng joy sa ating buhay. Ganon ang tingin natin sa ating choice, sa ating value. So a value is a value if we feel good that we chose it. Hindi lang impulse. For example, nagpunta tayo sa isang sale at nadala tayo at kung ano-anong pinamimili natin. Pagkatapos pag-uwi natin, naku, bakit ko ba pinili ito? At imbis na matuwa, magsisi tayo. No, we're talking about feeling joy or happiness from our choice. And willing to publicly affirm it. Hindi natin ikahihiya yung ating pinili. Na we're willing to publicly affirm. So for example, meron tayong kaibigan na sa iba ay hindi ka tanggap-tanggap, pero mahal natin, maganda yung relasyon natin, we're willing to bring him to our friends, to introduce him, o kahit anong bagay. But the public affirmation shows how much we prize that person or that object. So, from the cognitive to the affective, we go to the third domain,
the behavioral domain, no? At kung ang central process dun sa una is to choose, and sa pangalawa is to prize or cherish, dito is act on, to act it out, no? Kung ano yung pinili natin, ay paninindigan natin. We stand on it and we bring it to action. Okay. So, ano ang mga criteria dyan? We act on our choice, and hindi lamang minsan na parang baka aksidente lang o nagkataon lang. But we make that choice and act on it repeatedly and consistently. So every time merong ganong issue, we will act on it and we'll act on it in the same way. Right? So yan yung involved sa valuing process, yung tatlong domains ng ating pagkatao, and what makes up the valuing process. No? Ang importante, going through that makes us whole as a person. Reviewing lang, getting in touch with one's person, choosing. Pangalawang dimension, getting in touch with how one feels about the choice, prizing. Ang pangatatlong dimension, finding our choice and then living it out through our behavior, acting on it. The third dimension. Our values are identified by reviewing our choices, our feelings, and our actions, kasi yun ang pinagdaanan natin. At ito ang mahalaga sa lahat. When our choices are consistent with our feelings and actions, we are said to be integrated by the values that we hold. Nabubuo tayo, no? Again, kung ang ating iniisip, ang ating minamahal o chine-cherish at ang ating isinasagawa ay iisa, consistent, ibig sabihin nun ay meron tayong integridad. Sa akin, yun ang ibig sabihin ng pagiging buo or merong integridad. Thank you.